Magandang umaga po sa lahat ng mga ating mga kababayan, mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang araw. Saan man po kayo kung panig sa ating mundo, mag-iingat po kayo lagi. Naway patnubayan kayo lagi ng Ama. Ito, panibago na namang araw at panibagong video na naman ang ginawa ng isang taong matapang, nagtatapang-tapangan na si Epifanio Labrador laban sa Iglesia ni Cristo. Ito ngayon ang gagawin natin ng reaksyong muli. Yung mga katwiran niyang puro baluktot na mga katwiran. Kung ano-anong mga pinagsasabi niya na criminal daw talagang Iglesia ni Cristo. Mamatay tao. Yun ang sabi niya. Ayon sa kanya, yung mga salita niyang yan, yung mga litanya yang yan, yan din ang mga sinasabi noon ng mga kumalaban sa iglesia. Mayroon niyang isang personalidad yan. Ganyan din ang sinasabi noon. May goons, kriminal. Pero kinasuhan pa rin siya, isang sikat yun. Kilala niyo yun? Broadcaster. Maraming kilala yun. Sikat yun. Pero tinapatan din siya ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay walang pinipili kung kakalabanin ninyo ang Iglesia ni Cristo. Kahit sino pa kayo. Yung sinasabi ni Epifanio Labrador na ano kaya kung yung mga mayayaman ang magmura sa inyo, yung mga bigatin, gagawin din kaya ninyo yung ginawa ninyo ngayon sa akin? Ano bang ginawa ng iglesia sa iyo? Naghabla lang naman ng kaso ang Iglesia ni Cristo laban sa iyo. Pero ito, sigurado yun. Kahit sino, walang pipiliin ang Iglesia ni Cristo. Basta kinalaban ang Iglesia ni Cristo. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Epifanio Labrador. Yun sa kanya ay pinaghandaan daw nila yung paglusob ng Iglesia ni Cristo sa kanya. Doon sa kanyang lugar. Hindi nga lulusob sa iyo ang Iglesia ni Cristo kasi hindi naman digmaan ang hinahanap ng Iglesia ni Cristo. Ang hinahanap ng Iglesia ni Cristo ay katarungan doon sa ginawa mong pambabastos. Di ba pambabastos yun? Kikidigma ang Iglesia ni Cristo, pero ang Iglesia ni Cristo ay nakikidigma pero sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming binabakang Iglesia ni Cristo. Una na dyan ang pananampalataya. Pinakikipaglaban nila yan. Nakikipagbaka sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi yung kagaya ng iniisip mo na kung ano-anong sakitan, kung ano-anong barilan. Hindi ganon ang Iglesia ni Cristo. Hindi ganon. Noong unang panahon, yung panahon lang Israel, yun. Ganon ang uri ng digmaan nila noon dahil inyutos yun sa kanila ng Panginoong Diyos. Pero ngayon, ang Iglesia ni Cristo nakikipagdigma sa pamamagitan ng pananampalataya laban sa pananampalataya. Pag-asa laban sa pag-asa, kagaya ni Abraham. Kasi sinasabi niya, nagtago daw siya doon sa lugar ng kanyang pamilya na probinsya siguro yun. Maraming mga kahoy. Hindi daw kagaya sa Manila na lantag. Siguro sa Manila, lantag siya, madaling matrace. Ay, kahit saan ka pa magpunta, madali ka pa rin matrace. Sabi niya, walang pinagandaan daw nila eh. Napakayabang talaga nito. O yan, panoorin natin ha. Gagamitin niyo pa yung batas dahil mapepera kayo, mga gago. Hindi lahat ng tao maluloko ninyo, hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo, kung natakot niya si Brother Eli, huwag ako. Dahil makikipagsabayan ako sa inyo. Hindi lang kayo ang marunong makipagdigma.
Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinagandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Sisiguraduhin ko na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Pinagandaan na namin yan, lalo-lalo na sa kalagayan namin ngayon. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga alagad ng batas pag napapanood nila yung mga bidyong ganyan? Talagang palaban siya matigas siya. Dinadamay pa yung, kung ipagpapatuloy natin yung bidyong yan, dinadamay pa niya yung mga ibang relihiyon. Yung mga ibang relihiyon daw na kumakampi sa kanya. At pati yung mga nakikisimpatya sa kanya ng mga followers niya, yung mga nasa comment section niya. Maalala ko tuloy yung sinabi niya na ang comment daw doon ay Diyos daw ng Katoliko ang minura ng dating Pangulong Presidente, si ex-President Rodrigo Duterte. Ito, ipapanood ko sa iyo kung sino yung pinagsabihan ng dating presidente na sinabi niyang stupid God. Sino ba yon? Sino ba yon? Tsaka sasabihin ko sa iyo, yung Diyos ng Iglesia ni Cristo, kasi hindi mo kilala yung Diyos ng Iglesia ni Cristo ang Ama lamang, walang iba. Yung nagbuhat ng langit at lupa, nagbuhat ng lahat ng bagay. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Yun ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Nag-iisang Diyos na tunay, walang katulad ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Walang larawan, walang ribulto. Ipapaliwanag ko yan sa ibang mga video. Pero ito, panoorin muna natin yung binabanggit ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Wala akong sinabing torped ang Ginoo ko. I never said I never had God. Sabi ko, tribyuhin ninyo yan. Your God is not my God. Your God is stupid. My God is perfect and has a perfect common sense. Ibig sabihin, review ninyo yung thing. Ano? Sinabi niya, your God is stupid. Hindi niya sinabing my God. Hindi rin niya sinabing the God. Ang sabi niya, your God is stupid. Sinong sinasabihan niya? Yung stupid din. Kasi yung stupid, meron din siyang Diyos, stupid din. Yun din ang Diyos na sinabihan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na stupid. Hindi niya sinabi na, my God. Hindi niya sinabing ganun. Ang kitid kasi ng mga utak ninyo. Yung mga nagko-comment din, nakikisakay din sa kanya, hindi natin alam kung inuuto lang siya o hindi natin alam. Wapay kuryente? Nana? Wala. Hindi natin alam kung totoo nga yung pinagsasabihin ng mga nagko-comment sa kanya o sinasakyan lang siya. Ay nako, hahaba tayo ng hahaba pag ganito. Talagang nagtatago pa rin siya. Ay nako po. Epipanyo Labrador. Sino-sinong idinadama, hindi na naawa sa kanyang mga mahal sa buhay na ano nang nangyayari sa kanya. Bueno, maraming salamat po at itutuloy ko ulit na gawan ng reaksyon yung iba pa niyang mga pinagsasabihan kasi hahaba tayo mayroon naman tayong trabaho, hindi pwedeng mag-focus tayo sa kanya, pasaglit-saglit lang tayo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood.
muli ay magandang araw po sa lahat. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Mag-iingat po kayo lahat.